Nandun na yung concern mo. Tinuturuan mo na, pinapaalalahanan mo na, dinidisiplina mo na, sinasabihan mo na, pero ikaw pa ang nagmumukhang mali. Sila pa ang galit, sinisiraan ka pa. Parang, Father, mas masarap ang magpakasama. Diba? Minsan, sa paligid natin, lahat naman sila gumagawa ng mali. Ako na gumagawa ng tama at nakakita na kanilang mali. Ako pa ang pinagtutulungan nila. Alam niyo mga kapatid, we do good things out of love and concern for our brothers and sisters, our family members. We value them, yet it seems that our efforts are all wasted. Nasasayang lang yung laway ko, Father, na nakakapagod din, na lagi na lang ako nagpapaalala na kung umuunawa, parang wala rin namang nangyayari sa lahat ng concern ko sa kanila. Nararanasan po ba yan? Kahapon po, hanggang kanina, yung isa po sa kaibigan ko na principal ng isang school, bagong principal lang po siya, sabi niya sa akin, Father, akala ng iba, okay ako. Akala ng mga teacher ko, ng pamilya ko, okay ako. Pero may mga pagkakataon na ako'y natutulala na lamang sa isang gabi. Nagagawa ko na hindi kumain ng buong araw, hindi ako nagugutom. Sabi pa niya ay isang buong araw siya na parang ang dami niyang workload na kailangan niyang tapusin bago ang deadline. Kaya mas minamabuti niya sa sobrang stress na niya ay minamabuti niyang matulog. Pero pagising niya, pagod pa rin ang katawan niya. Sabi ko sa kanya, hindi ang katawan ang may problema. Hindi ang pagod ay ang iyong katawan, kundi ang iyong isip at kalooban. Kaya pagising mo, kahit nakapagpahinga ka, ang bigat pa rin ng iyong pakiramdam. Tama po ba? Nararanasan niyo ba ito? Bakit ko po ito sinasabi sa inyo mga kapatid? Ginagawa mo na yung tama at dapat, pero madalas, hindi pa rin na-appreciate ng iba yung ginagawa mo. Wala ka pa rin nakikita ang pagbabago sa paligid mo o sa mga tao na tinutulungan mo. Bakit ko po ito binigyan ng pansin? Dahil ito ang punto ng ating mga pagbasa ngayon. Especially the first reading and our gospel. Sa unang pagbasa po, ito'y kwento ni Elias, propeta ng Panginoon. Siya po ay nagsasabi na sa Diyos. Kanyang panalangin, gusto ko pong i-translate sa inyo sa Tagalog. Ang ganda ng sinasabi niya. Siya ay tumaas mula sa ilang. Nagpunta siya sa isang lugar na hindi siya makikita dahil pinagbabantaan ni King Ahab at ni Queen Jezebel ang buhay niya. Kasi pinagpapatay niya yung mga propeta ni Baal na tumutulong sa mga tao sa bayan ng Israel na mapahiwalay sa tunay na Diyos. Kung babalikan po natin yung previous na kwento bago itong first reading, ang nangyari po, nakipag-contest o sabihin natin paligsahan si Prophet Elijah na kinatawa ng Panginoon dun sa mga propeta ni Baal na Diyos-Diyosan ng bayan ng Israel. Kasi tumalikod ang bayan ng Diyos at ang sinamba ay Diyos-Diyosan na baka, hugis ginto. Hugis na baka na puno-puno ng ginto. At sinasabi nila, yun ang tunay na Diyos nila. So, ang ginawa kompetisyon nito ni Elias sa mga propeta ni Baal, gumawa tayo ng dalawang altar. Ang isa ay sa inyo na titignan natin kung pakikinggan, titignan ng Diyos-Diyosan ninyo ang inyong panalangin. So, ibig sabihin, kapag ginawa niyo yun at natupok ng apoy yung inyong handog na bisiro, ang Diyos nyo ang totoo. Pero, sa dami ng propeta ni Baal, kanilang pinagpugayan siya, nagsisigaw, nagsisasayaw, pero walang nangyari. Ang usapan nila, walang gagamiting pangriit ng apoy. Walang lighter, walang posporo, walang bato na kikiskisin. Basta, magdadasal sila at titingnan kung diringgin